Oh Jenny, ito ang magiging kwarto mo. Simula ngayon gigising ka ng alas 5 ng umaga para magluto ng pagkain dahil yan ang trabaho mo dito. Sambit ni Manang Pasing, ang siyang mayordoma sa loob ng mansyon. Okay po Manang Pasing, naiintindihan ko po. Tugon niya. O shit, magpahinga ka na muna at ako'y may mga gagawin pa ha? Paalam ng matanda. Nang maiwan si Jenny ay kaagad niyang ibinaba ang mga gamit niya at nakangiting ipinalibot ang kanyang mata sa paligid. Ang solo naman dito, ang estetik ng kwarto ko. Kinikilig niyang sambit. Maganda rito, maaliwalas at malinis. Tamang-tama kung siya'y magla-live na mga binebenta niya ay maganda ang background. Rakitera kasi siya, kasambahay na't nagla-live selling pa. Ang balita niya nga ay mas malakas ang kitaan dito sa Maynila kaysa probinsya dahil mas sikat na pala rito ang live selling. Bukas pa magsisimula ang trabaho niya at hindi niya pa rin nakikilala kung ano bang itsura ng amo niya. Bago niya kasi tanggapin ang trabaho sa agency, ay sinabihan na siya na confidential ang information na magiging amo niya. So wala siyang choice kung hindi tanggapin na lang ang trabaho. Aarte pa ba siya? Kapos na nga ang pamilya nila. Kinabukasan ay maaga siyang bumangon gaya ng bili ni Manang Pasing. Sinabi na rin naman sa'yo na hindi mo maaaring makita ang amo natin, hindi ba? Tanong ni Manang Pasing. Opo Manang Pasing. Habang nagluluto ng umagahan, ramdam niya ang kasabikan at kaba. Sino kaya ang kanyang amo? Bakit ganun kahigpit ang mga rules? Ngunit hindi siya maaaring magreklamo. Kailangan niya magtrabaho para sa pamilya niya. Jenny, tapusan mo na yan at iayos mo sa lamesa. Hindi magtatagal at kakain na si Sir. Utos ni Manang Pasing na dumating sa kusina. Opo Manang Pasing, natapos ko na po ang sinangag at itlog. Ano po ang susunod kong gagawin? Tanong ni Jenny habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Ibaba mo na ang mga pagkain sa dining room at bumalik ka na sa kwarto mo. Tandaan mo, bawal kang magpakita sa amo natin. Mariing paalala ni Manang Pasing. Agad na sumunod si Jenny. Pagkatapos niyang ilapag ang pagkain sa mesa, nagmamadali na siyang bumalik sa kanyang silid. Ngunit hindi niya maiwasang tumigil sandali at tignan ang malawak at eleganteng dining room. Grabe, parang sa pelikula lang to ah. Bulong niya sa sarili. Habang nagmumuni-muni si Jenny, narinig niyang bumukas ang pinto. Agad siyang kumaripas ng takbo pabalik sa kanyang silid. Habang nakaupo sa kanyang kama, hindi mapigilan ni Jenny ang mag-isip. Sino kaya ang misteryosong amo na hindi maaaring makita ng mga tauhan niya? Bakit kaya ayaw niyang makita kami? Ano kayang itsura niya? Tanong niya sa sarili habang nakatanaw sa bintana. Sa kanyang isip ay bumuo siya ng isang imahe ng isang mayamang tao na siguro'y napakayabang at istrikto. Pero ang kuryosidad niya ay unti-unting lumalakas. Siguro, darating din ang araw na makikilala ko na siya. Pero sa ngayon, susunod na muna ako sa mga patakaran. Sabi niya nang nakangiti ngunit puno ng tanong ang isip. Bigla ay tumunog ang alarm clock ni Jenny. At ito na ang paalala na oras na para sa kanyang live selling. Sinimulan na niyang ayusin ang mga ibebenta niya. Ganon din ang kanyang sarili at ang cellphone na gagamitin niya sa live. Samantala, si Ruwigi naman ay nasa hapagkainan na. Tahimik nitong ninanamnam ang bawat pagsubo ng fried rice. Hindi tulad ng dati. Tila may kakaibang timpla na tumama sa panlasa niya ngayon. Napansin ng mga bodyguards nito sa paligid ang seryosong ekspresyon ng kanilang amo. At kasabay nito, ang biglaang pag-abot nito sa red button sa tabi ng hapagkainan. Tumunog ito at saglit lang ay dumating na si Manang Pasing mula sa kusina. Halatang kabado. Ano po yun, Sir Wiggy? Tanong niya. Pilit na pinipigil ang panginginig ng boses. Bago na ba ang cook natin? Diretsyong tanong ni Ruwigi. Sandaling natigilan si Manang Pasing bago siya sumagot. Opo, kadarating lang po niya kahapon. Tumango si Ruwigi kasabay ng bahagyang pag-angat ng kanyang kilay. Good. Pakisabi sa kanya na lahat ng ire-request kong pagkain, dapat tiyakin niyang magugustuhan ko. Gaya ng fried rice nito.
I like it. Nagawa niyang maging masarap at malasa ang simpleng fried rice. Nanlaki ang mga mata ni Manang Pasing. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ito ang unang beses na narinig niyang purihin ni Ruigi ang pagkain sa mahabang panahon. Sa wakas, mukhang may tumama na sa mataas na standards ng kanilang amo. Huwag kayong mag-alala, sir. Sasabihin ko po sa kanya ang sinabi ninyo. Nakangiting sambit ni Manang Pasing. Sa likod ng kanyang mahinhing ngiti, dama ni Manang Pasing ang magkahalong ginhawa at tuwa. Alam niyang malaking bagay ito para sa bagong cook at higit sa lahat, sa kanilang lahat na nagtatrabaho para kay Ruigi. Samantala, si Ruigi ay tahimik na ipinagpapatuloy ang pagkain. Mas natutuwa siya ngayon habang kumakain at iniisip na sa wakas ay may pagkain na sumang-ayon sa kanyang pihikang panlasa. Habang si Manang Pasing ay nagmamadaling pumasok patungo sa kwarto ni Jenny. Mabilis siyang kumatok sa pintuan ng kwarto ni Jenny na abala sa pag-aayos sa mga gagamitin niya sa pagla-live selling. "Jenny!" Tawag ni Manang Pasing habang kumakatok. Agad na lumingon si Jenny sa pintuan at napakunot ng noo. Mabilis siyang lumapit sa pinto at pinagbuksan ito ng pinto. "Opo, madam, may problema po ba?" Si Manang Pasing na ngayon ay puno ng ngiti sa labi. Mabilis tong pumasok sa loob ng kwarto niya. "Wala, ikabaliktaran nga eh. Gusto kong iparating ang sinabi ni Sir Luigi tungkol sa fried rice na iniluto mo." "Ha?" Nanlaki ang mata ni Jenny. "Ano ho bang sabi niya?" "Sinabi niya na gusto niya ang fried rice sa ginawa mo at ikaw pa lang ang unang nakakuha ng papuri mula sa kanya sa tagal ng panahon. Ang sabi niya, tiyakin mong lahat ng ire-request niyang pagkain ay kasing galing ng fried rice na iyon." Napalunok si Jenny. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mas kakabahan. "Talaga po? Abay, salamat naman kung ganun, pero ang taas yata ng expectations niya." Napangiti si Manang Pasing. "Tama ka, mataas nga. Pero ang ibig sabihin lang nun may tiwala siya sa kakayahan mo. Kaya't ipagpatuloy mo lang yan ha, huwag kang matatakot." Sandaling natahimik si Jenny habang pinipilit kontrolin ang kabang nararamdaman. "Opo, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Gusto kong maging karapat-dapat sa papuring yun." Naglakad si Manang Pasing papalabas. Pero bago siya tuluyang umalis, huminto siya at tumingin muli sa kwarto ni Jenny. "Teka lang, ano ba yung ginagawa mo? Bakit naman nagkalat yung mga gamit mo?" Kunot noong tanong ng matanda. Magla-live selling po ako ng mga natirang ukay items ko po sa probinsya. Ito po kasi ang sideline ko, madam. Tugon ni Jenny. Alam ko yan. Madalas nga akong bumibili sa mga live selling na damit eh. Alam mo, marami pa akong gamit sa kwarto ko na hindi ko na ginagamit. Pwede mo rin ba yung ibenta para naman maging pera kahit na papaano?" Napangiti si Jenny. "Abay, oo naman po, madam. Dalhin niyo lang po rito at ako nang bahalang magbenta ng mga yon." "O sige, mamaya ipupuslit ko kapag nakaalis na si Sir, ano?" Nakangiting sabi ni Manang Pasing bago umalis sa kanyang kwarto. Lumipas ang halos 1 oras ay wala pa ring benta si Jenny. Nagugutom at napapaus na siya. Pero wala halos ang may interesado sa mga ibinebenta niya. Ang akala ko pa naman mas mabenta rito sa Maynila. Halos langawin ng live ko ah. Mas mabuti pa sa probinsya, 1 oras na live ko halos nakakasampu na akong benta. Reklamo niya sabay kalam ng kanyang sikmura. Umalis na kaya yung amo namin? Nagmamadali siyang sumilip sa labas ng pintuan at mukhang tahimik na sobra ang paligid. Natatandaan niya ang sinabi ni Manang Pasing kaninang umaga na ngayong araw ay maagang aalis si Sir dahil may trabaho raw ito, kaya't safe siya kung lalabas siya para kumain. Hindi na nagdalawang isip pa si Jenny at dali-daling lumabas, saka nagtungo sa kusina. Kumuha lang siya ng pagkain sa refrigerator upang dalhin sa kanyang kwarto at doon siya kakain. Ngunit habang pabalik sa kanyang kwarto ay naligaw siya. "Saan nga ba ulit yung kwarto ko?" Kunot noon niyang tanong habang kinakabahan. Pare-parehas kasi ang design at kulay ng mga pintuan sa paligid, kaya't hindi niya ngayon matukoy kung saan.
Noong pipili na siya ng daan patungo sa kwarto niya, ay biglang may nagsalita sa kanyang likuran. "Sino ka? At anong ginagawa mo patungo sa kwarto ko?" Malalim at malamig na tanong ng isang boses ng lalaki. Halos napapitlag si Jenny dahil sa gwapong boses ng binata. Haharap na sana siya sa lalaki na magsalita itong muli. "Huwag kang haharap. Kung hindi tatawag ako ng pulis." "Ay naku, wag ho. Kasambahay po ako rito at pupunta po ako sa kwarto ko. Kaso lang naligaw po ako." Tugon niya. Narinig niyang napangisi ang lalaki. "Naligaw? Lumang estilo na yan. Aminin mo na. Isa ka ba sa mga baliw kong fans?" Napakunot ng noo si Jenny. "Fans? Ay hindi po. Talagang kasambahay po ako rito. Ako po ang bagong..." Napahinto sa pagsasalita si Jenny nang biglang may makitang malaking aso na tumatakbong palapit sa kanya. "Naku po, aso!" Mabilis niyang nabitawan ang kanyang dalang pagkain at humarap sa binata at mabilis na tumakbo. Pero dahil sa kamamadali ay bigla siyang napatid at bumagsak, pero hindi sa sahig kundi sa lalaking nasa likuran niya. Parang naging slow motion ang nangyari sa kanyang pagbagsak habang nakatitig sa gwapong mukha ng lalaki. Wala pa itong saplot sa pang-itaas at mukhang kagagaling lang mag-swimming dahil basa pang katawan nito. Nagkatitigan si Jenny at ang lalaki. Halos hindi niya magawang ibaling ang tingin dahil sa matalim ngunit gwapong tingin ng lalaki. Sa kabila ng kaba, nagawa niyang magsalita. "Ang gwapo mo." "What? Tumayo ka nga't ang bigat mo." Pasensya na po, hindi ko sinasadya." Mabilis na sabi ni Jenny habang pinipilit bumangon mula sa pagkakadagan. Napakunot ang noo ng lalaki at sa malamig niyang boses nagtanong, "Ano ba talagang ginagawa mo rito? At bakit parang hirap na hirap kang sumagot sa simpleng tanong lang?" "Sir, talaga pong kasambahay ako rito. Si Manang Pasing po ang kumuha sa akin. Naligaw lang po talaga ako." Pilit na pagpapaliwanag ni Jenny habang patuloy na kinakabahan. Hindi niya alam kung ang kabay dahil sa lalaki o sa malaking asong papalapit. Biglang tumigil ang aso at tahimik na tumingin sa kanila. Napansin ito ng lalaki at tinawag ang aso. "Loki, dito." Sumunod naman ang aso at naupo sa tabi ng lalaki. Napabuntong hininga si Jenny nang mapagtantong hindi pala siya aatakihin ito. "Kung kasambahay ka nga rito, paano kang naligaw? At bakit mo ko tatakbuhan kanina?" Usisa ng lalaki habang muling inaayos ang basang buhok. Pasensya na po, hindi ko naman talaga intensyon. Ang dami pong pintuan at pare-parehong itsura nilang lahat. At natakot ako sa aso niyo." Sagot ni Jenny, nakatungo sa sobrang hiya. Ngumisi ang lalaki, tila naaaliw sa kahinaan ni Jenny. "So natakot ka kay Loki? Kung ako ang katakutan mo, mas delikado ako kaysa sa kanya." Napalunok si Jenny. "Abay hindi naman po siguro ganoon." Mahinang sabi niya, pero naputol siya nang bumukas ang isa pang pinto sa pasilyo. Sir! Gulat na tanong ni Manang Pasing. "Diyos mio, ano pong nangyari? May narinig po akong kalabog kaya ako lumabas." Sabay napatingin ito kay Jenny. Napalingon din si Jenny sa pinto na siyang dahilan upang mahanap niya na rin kung nasaan ang kwarto niya. Si Manang Pasing ay halatang gulat na gulat at kinakabahan. Agad siyang lumapit kay Jenny. "Anong ginagawa mo rito sa labas ng kwarto mo, Jenny?" "Inaligaw ako Sagot ni Jenny na halos mangiyak-ngiyak sa sobrang hiya. Nagtaas ng kilay si Luigi at lihim na napangiti. "So, Jenny pala ang pangalan mo. At ikaw palang nagluto ng fried rice na gusto ko?" Napatingin si Jenny sa kanya. Nanlaki ang mga mata. "Kayo po si Sir Luigi?" Halos pasigaw niyang tanong. Ngumisi si Luigi. "Oo, ako nga. At para sa susunod, i-memorize mo na ang layout ng bahay. Ayoko nang may naliligaw pa rito." Napahawak sa noo si Manang Pasing. "Jenny, bumalik ka na sa kwarto mo. Ipalilinis ko na lang kay Rosa ang kalat dito." Sige po." Bahagya pa siyang yumuko sa harap ni Sir Luigi bago tumalikod at naglakad.
Habang papalayo si Jenny, hindi niya maiwasang mag-isip. Si Sir Luigi pala yun? Ang gwapo niya pero masungit. Kaya naman pala lahat natatakot sa kanya. Pero bakit parang hindi ko maalis sa isip ko ang ngiti niya? Nang tuluyang makaalis si Jenny ay sakalang nagsalita si Luigi. I like her, Manang Pasing. Sambit ni Luigi. Padalhan niyo siya ng pagkain. Mukhang gutom siya kaya't lumabas siya sa kwarto niya at kumuha ng pagkain. O sige ho, sir. Pumasok na si Luigi sa kanyang kwarto at tinawagan si Harry, ang kaibigan at the same time ay manager niya. Oh, napatawag ka. Akala ko ba rest day mo at ayaw mong paistorbo? May pagkapilosopong sagot ni Harry mula sa kabilang linya. Rest day ko nga, pero may iuutos ako sa'yo. May bago kasi akong tagaluto rito sa bahay. Gusto kong malaman ang pagkakakilanlan niya. Psst, mukhang wala ka ng awa ah. Pati katulong mo papatusin mo na. Pangaasar ni Harry. Loko, gusto ko lang siya makilala. Depensa ni Luigi. Pwede ba gawin mo lang inuutos ko at isend mo sa email ko ang mahahanap mong impormasyon? Kung hindi mo gagawin, hindi ako pupunta sa fan meet this coming Friday. Yan ang wag na wag mong gagawin, Luigi. Pare-parehas tayong malilintikan. Maghintay ka na lang sa impormasyong makukuha ko. Kinagabihan, habang nag-aayos si Jenny sa kusina, pansin niyang tila mas maaliwas ang paligid kahit pa abala siya sa trabaho. Narinig niya ang yapak ng sapatos na papalapit. Jenny, tawag ni Manang Pasing. Si Sir Luigi ay may hiling sa'yo. Ihanda mo raw ang dinner niya at personal mo raw na ihahatid sa opisina niya. Napalunok si Jenny. Ako po mismong magdadala? Baka magkamali po ako. Ginusto niya, Jenny. Ayusin mo na lang, okay? Kalma ka lang. At mukhang gusto niyang makausap ka. Sagot ni Manang Pasing habang lihim na nakangiti. Matapos maghanda ng pagkain, dinala ni Jenny ang tray sa opisina ni Sir Luigi. Kumatok siya ng marahan at narinig ang mababang boses mula sa loob. Pasok. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya si Luigi na seryosong nakaupo sa kanyang desk. Hawak ang tablet. Nang makita siya, iniangat niya ang tingin at ngumiti ng bahagya. Ang tagal mo. Gutom na ako. Ay pasensya na po, sir. Sabi ni Jenny, pilit na iniiwasan na makipagtitigan. Maingat niyang inilapag ang tray sa mesa. Umupo ka, Jenny. Utos ni Luigi habang inilalagay ang tablet sa gilid. Sir, ako ho? May iba pa bang Jenny rito? Balik niya. Bahagyang sumimangot. Umupo ka't gusto kita makausap. Naupo si Jenny sa gilid. Bakas ang kaba sa kanyang kilos. Tumitig sa kanya si Luigi na parang binabasa ang buong pagkatao niya. Bakit ka ba napadpad dito sa trabahong to? Tanong ni Luigi. Diretso ang tingin. Dahil po kay Manang Pasing, kailangan ko pong magtrabaho para makatulong sa pamilya ko. Sagot ni Jenny. Medyo namumula. Tumango si Luigi. Tila nag-iisip. Mahirap ba ang trabaho dito? Ay hindi naman po, sir. Mabait po si Manang at magaan naman po ang mga gawain. Sagot ni Jenny. Pilit na ngumiti. Good. Sagot ni Luigi sabay kuha ng kutsara. Alam mo ba, magaling kang magluto? Kaninang umaga, yung sinangag mo? Perfect. Napatingin si Jenny sa kanya. Bahagyang nagulat sa papuri. Talaga po? Ay salamat po, sir. Napangiti si Luigi pero mabilis ding bumalik sa seryosong anyo. Jenny, simula ngayon gusto kong ikaw na ang personal na maghahanda ng pagkain ko. Ayoko ng ibang tao. Kaya't may pagkakataon din na maisasama kita sa trabaho ko. Malinaw ba? Pero po, sir. Walang pero. Ikaw ang gusto ko. And I don't take no for an answer. Napatango na lang si Jenny. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Habang si Luigi naman ay tila may lihim ng ngiti sa mga mata. Good. Simula ngayon ikaw na ang paborito kong chef. Nang bumalik si Jenny sa kanyang kwarto, ay sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Sobrang gwapo ng amo niya, tapos ay ang bango pa.
Pamilyar din sa kanya ang mukha nito ngunit hindi niya tanda kung saan niya ito nakikita. Siguro ay type ako ni Sir. Ilusyonada niyang sambit. Sabay higa sa kanyang kama hanggang sa makatulog siya. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng almusal sa kusina, napansin niya ang madalas na pagsulyap ni Manang Pasing. "Jenny, anong nangyari kagabi? Ang tagal mong bumalik ka?" Tanong ni Manang na may halong tukso sa boses. Wala naman po, Manang. Kinausap lang po ako ni Sir Wiggy. Sagot ni Jenny. Pilit itinatago ang kaba at kilig niya. Kinausap? Anong pinag-usapan niyo? Pilit ni Manang. Tila gusto pang kilitiin ang usapan. Manang naman, trabaho lang po iyon. Mabilis niyang sagot kahit ramdam niya ang init sa kanyang pisngi. Alam mo ba, simula nang magtrabaho ako dito, never pang nakitang ngumitian si Sir Wiggy. Never din siyang nakipag-usap ng matagal, pero asahan mo sa tuwing nasa harap siya ng kamera ay nakangiti siya. Napakunot ng noo si Jenny. Kamera? Bakit po? Ano po bang trabaho ni Sir Wiggy? Nagulat naman si Manang. Halat, hindi mo ba alam? Hindi mo rin ba siya kilala? Hindi mo ba kako namumukhaan si Sir? Lalong naguluhan si Jenny saka umiling. Hindi po Sabay kamot niya sa kanyang batok. Si Sir Wiggy ay isang sikat na artista. Nagbida na siya sa ilang pelikula ha. Kasali rin siya sa isang boy band dito sa Pilipinas. Luigi? OMG! The Gemstone? Siya nga! Siya nga yung kinababaliwan ng nakababata kong kapatid. Oo, maraming ang teenager ang nababaliw sa kanila. Dahil iniidolo sila sa galing ng pagsayaw at pagkanta. Habang pilit iniintindi ni Jenny ang mga sinasabi ni Manang Pasing, biglang bumukas ang pinto ng kusina. Tumambad si Sir Luigi na tila bagong gising. Suot ang isang simpleng t-shirt at sweatpants. Napatigil si Jenny. Tila kinoryente ng kaba at excitement. Good morning, bati ni Sir Luigi. Medyo mababa ang tono ng boses niya dahil halatang antok pa. Good morning po, sir. Hindi mapakalit, hindi magawang tignan ng diretsyo si Sir Luigi. Napansin naman ni Sir Luigi ang kakaibang kilos niya. Okay ka lang ba, Jenny? Parang namumutla ka. Wala po, sir. Ayos lang po ako. Pilit niyang sagot, sabay iwas tingin. Sigurado ka? Baka kailangan mo ng tubig, sabi ni Sir Luigi habang kumukuha ng baso. Napailing si Manang Pasing habang pinipigilang matawa. Nang makaalis si Sir Luigi para pumunta sa sala, bumulong ito kay Jenny. Oh, ayan na ang The Gemstone mo. Ang lapit-lapit na, parang matutunaw ka pa yata. Manang naman, pabulong na sagot ni Jenny sabay takip ng mukha niya sa hiya. Pagbalik ni Sir Luigi sa kusina, hawak niya ang telepono niya tila may hinahanap. Napatigil siya saglit at tumingin kay Jenny. By the way, Jenny, may isasabihin sana ako. Po, ano po yun, sir? Sagot ni Jenny na pilit pinakakalmang sarili. May photoshoot kasi dito sa bahay bukas. Medyo marami ang team na darating, so baka medyo magulo. Kung okay lang sa'yo, pakiayos na rin yung kwarto ko mamaya Ay, opo sir, wala pong problema. Mabilis niyang sagot, tila nagmamadaling ipakitang maaasahan siya. Ngumiti si Sir Luigi ng bahagya. Salamat, ikaw na rin ang bahala sa kakainin namin. Sa totoo lang mas gusto ko yung luto mo kesa sa catering ng ibang event. Napamulagad si Jenny, hindi alam kung anong sasabihin. Nang makita niyang bumalik si Sir Luigi sa sala, napalingon siya kay Manang Pasing. O ayan, mas gusto niya raw ang luto mo. Hindi ka pa ba kinikilig dyan? Tukso ni Manang Pasing. Hindi na nakasagot si Jenny. Nanatili siyang tahimik. Ngunit sa loob-loob niya, parang gusto na niyang tumili sa kilig. Nang araw na yon, matapos ang kanilang paglilinis sa sala, iniwanan na ni Manang Pasing si Jenny upang magtungo sa kwarto ni Sir Luigi.
Bagamat kinakabahan, sinunod ni Jenny ang utos na maglinis doon. Pagpasok niya, hindi niya maiwasang humanga sa paligid. Grabe! Ang lawak naman ng kwarto niya. Ang ganda at ang bango pa. Kasing bango ni Sir Wiggy. Nakangiti niyang sambit habang iniikot ang paningin sa bawat sulok ng kwarto. Habang sinisimulan niyang punasan ang isang mesa, napansin niya ang ilang litratong nakalagay sa gilid. Isa ron ay larawan ng isang batang lalaki na masayang kasama ang isang babae na halatang nanay nito. Napatigil siya't napangiti. Siguro, ito si Sir Wiggy noong bata pa siya. Anya sa sarili. Sunod-sunod niyang tinignan ang bawat litrato sa side table, mga larawan ng pamilya, ng kabataan ni Sir Wiggy, at maging ng kanyang mga alagang hayop. May isang litrato pa na may kasama itong malaking aso. Napakunot noo si Jenny at bahagyang ngumiti. Ito yung aso na nakita ko nung isang araw eh. Ang cute ng aso niya, pero ang laki. Bulong niya sa sarili. Pilit binabawasan ng kaba dahil na rin sa tahimik na paligid ng bahay. Biglang bumasag sa katahimikan ang malakas na tahol mula sa kanyang likuran. Napatigil siya. Nanlamig ang kanyang pakiramdam. Unti-unti niyang nilingon ang pinagmulan ng tunog at doon niya nakita ang isang malaking golden retriever na nakatitig sa kanya. Si Loki. Mahina niyang bulong sabay lunok ng laway. Nanatili siyang nakatayo, natutulos sa kinatatayuan. Hindi alam kung anong gagawin. Dahan-dahan siyang humarap. Halos hindi gumagalaw ang kanyang mga kamay at paa. Alam niyang hindi dapat siya magpakita ng takot, pero hindi niya yun mapigilan. Nangangatal ang kanyang mga labi habang pilit pinapakalma ang sarili. Loki, chuchu, good boy, behave ha? Nanginginig niyang sambit. Sabay bahagyang yumuko para magmukhang mas maliit. Umaasa siyang maiiwasan ng anumang delikadong sitwasyon. Tumahol ulit si Loki, ngunit mas mababa at tila tinatansya siya. Nagkatinginan sila ng aso. Ilang saglit pa, naglakad itong papalapit at inamoy ang laylayan ng kanyang pantalon. Hindi gumalaw si Jenny. Pakiramdam niya, ang bawat segundo ay napakahaba. Okay, good boy Loki. Nice doggy. Sambit niya ulit. Mas mahinahon na ngayon. Kumuha siya ng konting lakas ng loob at iniabot ang kamay kahit nanginginig pa rin ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dinilaan ni Loki ang kanyang kamay at tumahol ng malakas. Ngunit sa pagkakataong to, tila mas masaya ang tono nito. Ha? Gusto mo ako? Anya, halos hindi makapaniwala habang marahang hinihimas ang ulo ng aso. Pakiramdam niya'y bumagsak ang isang tunuladang kaba mula sa kanyang dibdib. Ang bait mo naman pala eh, pero sana next time huwag masyadong nakakatakot ang entrance mo ha? Natatawa niyang sabi habang nakatingin sa malambing na si Loki. Nang biglang tumakbo si Loki patungo sa isang pinto. Ilang saglit lang ay bumalik ito. Masiglang kumakawag ang buntot at may ngat-ngat sa bibig nito. Napansin ni Jenny ang hawak ni Loki at halos manlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Loki, kaninong brief yan ha? Gulat niyang sambit habang napaatras. Naglakad si Loki palapit sa kanya. Tila ipinagmamalaki ang daladala nito. Inilapag ng aso ang brief sa paanan ni Jenny. Pagkatapos ay tumingala sa kanya na parang hinihintay ang papuri. Loki, ano ba ito? Agad niyang dinampot ang brief at tinignan to. Namula ang kanyang mga pisngi nang mapansin ang tatak sa gilid. Brief ba to ni Sir Yugi? Halos pabulong niyang tanong na tila natatakot na may makarinig. Napatingin pa si Jenny sa paligid. Nagbabaka sakaling walang ibang tao. Pero habang hawak niya ang brief, narinig niya ang tunog ng pinto mula sa kabilang kwarto. Napalunok siya sabay lingon kay Loki na parang proud na proud pa rin sa ginawa nitong pagkuha sa brief. Jenny, tapos ka na bang maglinis? Boses yun ni Manang Pasing.
Halos tumigil ang tibok ng puso ni Jenny nang marinig ang tinig ni Manang Pasing. Nanginginig niyang itinago ang brief sa likod. Hawak pa rin niya sa likod ang brief ni Sir Ryugi nang biglang bumukas ang pinto at bumungad si Manang Pasing. Napakabilis ang tibok ng puso niya, ngunit nagawa niyang itago ang brief sa kanyang likuran bago pa man mapansin ni Manang. "Oh, tapos ka na bang maglinis?" Tanong nito habang nag-aayos ng kanyang dalang tray. Opo Manang, tapos na po." Mabilis niyang sagot. Pilit itinatago ang kaba sa boses. "Oh shit, alika na, sabay na tayong kumain at isasarado ko na rin ang pinto ng kwarto ni Sir." Napakagat sa labi si Jenny habang tinitignan si Manang Pasing na tila walang kamalay-malay sa lihim niyang hawak. Nang makalabas na si Manang, mabilis niyang isinilid ang brief sa bulsa. Pilit na inaayos ang sarili. "Paano ko ba ibabalik yung brief ni Sir Wiggy?" Tanong niya sa sarili habang iniisip ang maaaring reaksyon ni Manang kung makikita ito. Mabuting itago ko na nga muna to, baka kung ano pang isipin ni Manang. Sumunod si Jenny kay Manang Pasing papunta sa kusina, ngunit hindi niya maialis ang isip sa sitwasyon. Habang kumakain sila, lihim niyang iniisip kung kailan at kung papaano niyang maibabalik ang brief sa kwarto ni Sir Wiggy nang hindi mahuhuli. Pagkatapos ng hapunan, nagpasya si Jenny na maghintay ng tamang pagkakataon para maibalik ang brief ni Sir Wiggy sa kwarto nito. Patuloy siyang balisa. Pilit na iniiwasan ang mga tanong ni Manang Pasing tungkol sa tila pagkawala niya sa sarili kanina. Habang naguhugas ng pinggan si Manang, nagpaalam si Jenny. "Manang, aakyat na po ako. Kukunin ko lang po yung mga winilis ko kanina para maitapon na." "O sige, bilisan mo lang ha, at baka pauwi na rin yun si Sir." Tumango si Jenny at nagmamadaling umakyat. Puno ng kaba ang kanyang dibdib habang palihim na binubuksan ang pinto ng kwarto ni Sir Wiggy. Sumilip muna siya sa loob at nang makumpirma niyang walang ibang tao ay dahan-dahan na siyang pumasok. Ngunit paglapit niya sa dresser kung saan dapat nakalagay ang brief, narinig niya ang tunog ng yabag papalapit sa kwarto. "Ay, Diyos mio! Paparating na yata si Sir." Mabilis niyang itinago ulit ang brief sa bulsa at lumingalinga, naghahanap ng mapagtataguan. Napansin niyang may kurtina sa gilid ng bintana. Wala nang ibang opsyon. Tumakbo siya't nagtago ron. Sinong nag-iwan ng bukas ng ilaw dito?" Malalim ang boses niyang tanong habang pumapasok. Halos hindi makahinga si Jenny habang pinanonood si Sir Wiggy mula sa likod ng kurtina. Nakita niyang inilapag nito ang hawak na jacket sa sofa. Saka tumingin sa paligid na parang may hinahanap. "Loki, nasan ka na naman?" Napansin ni Jenny si Loki na papasok sa kwarto. Hawak sa bibig ang isang medyas. Napatakip siya sa bibig para pigilan ng paghiyaw. "Loki! Medyas ko yan ah! Paano mo nakuha yan?" Gustong-gustong isigaw ni Jenny pero sa isip niya lang sinabi. Bumuntong hininga si Sir Wiggy at iniabot ang kamay kay Loki para kunin ang medyas. Habang abala si Sir Wiggy, sinubukan ni Jenny na dahan-dahang gumapang palabas mula sa likod ng kurtina. Ngunit aksidente niyang natapakan ng isang laruan ni Loki at tumunog yon. "Sino yan?" Kunot noong tanong ni Wiggy. Napahinto si Jenny. Nakatayo sa gitna ng kwarto. Hawak pa rin sa bulsa ang brief. Tumitig siya kay Sir Wiggy na nakataas ang kilay. Halatang naguguluhan. "Jenny, anong ginagawa mo rito?" Sir, kasi po may hinahanap lang po ako." Nanginginig niyang sagot. Hindi makatingin ng diretsyo. "May hinahanap ka? Dito sa kwarto ko?" May bakas ng paghihinala ang boses ni Wiggy. Ramdam ni Jenny ang init sa kanyang pisngi. Walang ibang paraan kung hindi ang magpaliwanag o gumawa ng dahilan. Pero anong idadahilan ko? Kinakabahan niyang tanong sa isip. "Jenny, answer me." Pagkuha ni Wiggy sa kanyang atensyon. Sir, kasi po naiwan ko po yata yung basurahan dito at napansin ko rin po kanina nung naglilinis ako na parang pumasok si Loki. Kaya't sinundan ko po siya. Baka po may nadala siyang gamit ninyo." "Yeah, Loki is like that.
Mahilig manangay na mga gamit. Opo sir, pasensya na po Ayoko pong may masira o mawala sa mga gamit ninyo. Tumango si Ruigi at hinima si Loki. Ikaw talaga, Loki. Loko ka talaga. Lahat na lang ng gamit kinakalat mo. Habang abala si Sir Luigi sa pagsaway kay Loki, sinubukan ni Jenny na ilabas ang brief mula sa bulsa upang maibalik to sa dresser. Ngunit bago pa niya magawa, biglang napatingin ulit si Luigi sa kanya. Muling napakamot ang noon ni Luigi. What's that? Napatigil si Jenny at halos hindi makahinga. Ha? Ito po? Itinago niyang muli sa likod ng brief. Basahan po sir. Lalong kumunot ang noon ni Luigi. Basahan? Bakit mo naman hawak sa likod mo? At bakit parang hindi naman basahan yan? Natigilan si Jenny. Ramdamang kaba sa dibdib. Alam niyang wala na siyang kawala. Kailangan na niyang magpaliwanag. Kasi po, sir. Naputo lang sasabihin niya nang biglang tumunog ang cellphone ni Luigi. O sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Utos ni Luigi. Tila nabunutan ng tinik sa lalamunan si Jenny at mabilis na umalis sa kwarto ni Luigi. Pagkarating ni Jenny sa kanyang kwarto, agad niyang inilak ang pinto at napaupo sa kama. Hawak pa rin ang brief na kanina pang nagpapagulo sa isip niya. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya na parang may ginawang kasalanan na hindi niya maipaliwanag. Bakit ba kasi napasok pa ako sa ganitong sitwasyon? Hinawakan niya ang tela ng brief at napansin na nakasulat pa rito ang pangalan ng amo niya. Paano ko naman kasi isasauli ito? Magpapanggap ba akong laundry service? Ngunit habang iniisip ang solusyon, biglang napatingin siya sa brief. Natahimik siya sandali. Tapos biglang nagbiro sa sarili. XL pala ha? Ibig sabihin, malaki nga si sir. Namula bigla ang kanyang mukha, napailing at kinurot ang sarili. Ano ba naman tong iniisip ko, Jenny? Ang landi mo naman. Ngunit sa halip na itago agad, may kalokohang sumagi sa isip niya. Natatawa siya ng mahina. Ano kayang amoy nito? Baka naman. Bago pa niya maisagawa ang kapilyahan, ay biglang tumunog ang alarm niya para sa oras ng live selling niya. Biglang bumalik sa realidad. Mabilis niyang itinupi ang brief at sinuksok sa isang kahon sa ilalim ng kama. Sabay kuha ng ring light at cellphone para sa kanyang live selling. Okay Jenny, tama na yung kahibangan mo ha. Trabaho muna. Focus! Pagkatapos maayos ang setup, naupo siya sa harap ng camera at nag-live sa kanyang mga suki. Hi mga suki! Welcome sa ating live selling. Ready na ba kayo sa mga murang deals ngayong gabi? Type mine kung may nagugustuhan na kayo ha? Habang patuloy sa pagla-live selling si Jenny, hindi niya mapigilang malungkot dahil sa konti ng nanonood. Halos walang bumibili sa mga paninda niya nang biglang mapansin ang kakaibang tanong sa comment section. Ate, baka may merch ka dyan ng The Gemstone. Basa niya ng malakas, sabay tingin sa kamera. Natahimik siya sandali. Naisip niya ang sitwasyon. Mahirap makahanap ng The Gemstone merch. Pero may isang bagay na naroon na agad nagpaalala sa kanya. Sa ilalim ng kama niya ay narito ang brief ni Sir Luigi. Isang bagay na hindi niya akalaing magagamit sa ganitong paraan. Bulong niya sa sarili. Sabay tingin sa kamera. Ano kaya? Hindi naman siguro malalaman to ni Sir Luigi kung mawawala ito ano. At kung mabenta ko, wala na akong kailangang alalahanin pa. Mabilis niyang kinuha ang brief mula sa tabi. Ang hawak na tela ay tila may mahiwagang epekto sa kanya na parang alam niyang ito ang hinahanap ng babae sa comment section. Naku ate, sabi niya na puno ng kasiyahan. Tamang-tama, may bago tayong dating na item kanina eh. At ito, tiyak kong destiny talaga kayo kasi ito lang nag-iisang The Gemstone merch na meron tayo. Itinaas niya ang brief at ipinakita sa kamera. Kitang-kita ang pangalan ni Luigi Riego na nakaprint sa gilid nito. Eto na mga suki! Brief na may pangalan ni Luigi Riego.
Bagong-bago yan, espesyal at bihira. Destiny na ito sa inyo. Biglang umikot ang eksena. Mula sa normal na live selling, naging mainit na bidding war ang comment section. Mine! Brief ni Riwigi! Ate, magkano? Mine! Ako na po! May shipping fee po ba? Mine! 10 kyaw! Tumaas ang views niya nang hindi inaasahan at ang mga mata ni Jenny ay nagliwanag sa excitement. Sa kabila ng lahat, may konting kaba rin siyang nararamdaman. Pero ang dami ng Mine comments ay parang kumpirmasyon na ginawa niya ang tamang desisyon. Ang mahalaga, wala na akong problema sa brief ni Sir Luigi at mukhang kikita pa ako ng malaki. Bulong niya sa sarili. Samantala, si Luigi na kabababa lamang ng kwarto niya ay sunod-sunod na nakatanggap ng notification mula sa cellphone niya. Pero dahil nakasilent yun ay wala siyang alam sa nangyayari. Maliban na lang nang makita niya si Manang Pasing na nanonood sa cellphone nito. Alam niyo rin palang mag-social media, Manang? Tanong niya habang binubuksan ng refrigerator at kumukuha ng malamig na tubig. Tinuruan lang ako ni Jenny. Heto nga't nagla-live selling siya. Sideline niya raw ito at ipinapabenta ko rin ang mga gamit ko na hindi ko na nagagamit pa. Napatingin si Luigi sa cellphone ni Manang Pasing. Kunot noong sumilip sa screen. Pero halos napatigil ang kanyang pag-inom nang makitang pinag-uusapan sa live selling. Tungkol sa merch nila ang hinahanap ng komentor. Nanlaki ang mga mata niya matapos ang ilang segundo ay ipinakita ni Jenny ang brief niya. Oh, tignan nyo. Brief na may pangalan ni Luigi Riego. Ang sosyal. May ganyan palang brief ano? Bagsak ang panga ni Luigi habang si Manang Pasing ay natatawang inulit ang sinabi ni Jenny. Oh, tignan mo sir brief na may pangalan mo. Ang cute pala no? Ngunit nang makita niyang naniningkit ang mga mata ni Luigi at napakuyom ang mga kamao nito, biglang naglaho ang kanyang ngiti. Sir? Sa'yo ba yun? Tanong ni Manang Pasing. Hindi na sumagot si Luigi. Kinuha niya agad ang cellphone niya at doon niya nakita ang sunod-sunod na notifications, tags at mentions mula sa kanyang mga kaibigan at followers. Nagiinit na ang kanyang ulo habang binabasa ang mga komento, lalo na ang mga pagbibiro ng kanyang mga kaibigan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at pumunta sa live ni Jenny. Turn that live now. I'm going to your room. Komento niya sa live ni Jenny na kaagad naman itong nakita. Ha? Sir Luigi? Gulit na sambit ni Jenny. Wait lang, joke lang to. I said turn it off. I'll be there in 5 minutes. Nanlamig si Jenny at biglang nagpaalam sa kanyang viewers. Pagkatapos ng live, hindi mapakali si Jenny sa loob ng kanyang kwarto. Ang kaba niya ay parang drum na pinapalo sa bawat tibok ng kanyang puso. Alam naman niyang hindi niya dapat isinama sa live selling ang personal na gamit ni Luigi. Lalo na't iyon ay isang brief. Ngunit huli ng lahat, alam na ito ni Luigi at siguradong hindi magiging maganda ang usapan nilang dalawa. Tumunog ang pinto. Marahang pagkatok ngunit parang may bigat sa bawat kalansing nito. Napalunok si Jenny. Agad na tumayo at marahang binuksan ang pinto. Jenny, open the door. Baka sa boses ni Luigi ang galit. Opo sir, pasok po kayo. Pagkabukas ni Jenny ng pinto ay kaagad na pumasok si Luigi. Tumayo ito sa gitna ng kwarto. Malalim ang kanyang buntong hininga. Halatang pinipigilan ng galit. Alam mo bang mali ang ginawa mo? Ginamit mong personal kong gamit para sa negosyo mo nang walang paalam. Napayuko si Jenny. Sir, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? Jenny, naka-livestream ka. Ipinakita mo ang pangalan ko sa brief ko. Sa tingin mo, paano ko ipapaliwanag yan sa mga nakakita? Sa mga kaibigan ko? Sa mga tao sa social media? Sir, joke lang naman po talaga yun eh. Wala po akong masamang intensyon. Hindi ko po kasi akalaing magiging ganito kalaki ang gulo. Tumayo si Luigi ng mas diretsyo. Tila sinusukat ang kanyang pasensya.
Paano napunta sa'yo ang brief ko? Si Loki po kasi, habang naglilinis ako bigla po niyang inabot sa akin. Ibabalik ko naman po kaso dumating po si Manang Pasing. Natakot ako na baka mali ang isipin niya sa akin. Kaya naisipan mo na lang na i-live selling. Thinking na hindi ko malalaman, ha? Opo. Sorry po. Nabasag ang boses ni Jenny dahil hindi niya napigilan pa ang maluha habang nakaramdam ng takot. Napahilam si Ruigi sa kanyang mukha. Jenny. Mahinahon ang boses ni Ruigi. Napaatras si Jenny dahil naglakad si Ruigi papalapit sa kanya. Hindi mo alam kung gaano kalaking gulat ang ginawa mo, sambit ni Ruigi. This the freaking reason kung bakit ayokong nakikita ako ng mga kasambahay ko. Ayoko ng magulong buhay sa loob ng bahay ko. Dahil magulo na nga ang buhay ko sa labas. Nang marinig niya yon, hindi na kayang pigilin ni Jenny ang sarili. Sorry po talaga, sir. At habang nagsusumamo, hindi niya na kayang hindi umiyak. Hindi alam ni Luigi kung bakit siya mas nakaramdam ng awa para kay Jenny at sumakit ang dibdib niya nang makitang umiiyak to. Ang sumunod na nangyari ang hindi nila inaasahan. Niyakap ni Luigi si Jenny. Shh! Stop crying na. Hindi naman ako sobrang galit. Kinabukasan, matapos ang nakakakabang gabi, nanatili si Jenny sa kusina. Nagtatangkang magmukhang abala habang pinipigilan ng kaba. Samantalang si Luigi, nakaupo sa sala, hawak ang cellphone at pinagmamasa ng mga balitang lumabas tungkol sa kanya. Ang headline? Ang brief ni Bros Luigi, trending! Hindi nagtagal, tumayo si Luigi at pumasok sa kusina. Huminga ng malalim si Luigi. Jenny, mag-usap tayo. Kaagad namang napahinto si Jenny sa pag-aayos at halatang kinakabahan. Sige po, sir. Umupo si Luigi sa mesa at itinuro ang upuan sa tapat niya. Senyas na gusto niyang harapin siya ni Jenny. Naupo naman si Jenny habang nanginginig ang kamay. Alam mo ba kung gaano kalaki ang gulong ginawa mo? Hindi ko na kailangang sabihin sa'yo. Pero nagising ako kanina sa isang sandamakmak na notifications. May mga memes pa nga ako. Nakita mo na ba? Napayuko si Jenny. Nakita na niya ang iilan. Pasensya na po talaga, sir. Hindi ko po kasi akalaing ganito ang mangyayari. Hindi naman ako sobrang galit sa'yo. Pero dapat naiisip mong consequences ng mga ginagawa mo. Paano kung masirang reputasyon ko dahil dito? Sir, hindi ko po sinasadya. Paano po ba ako makakabawi? Paano ko po kayo matutulungan? Desperadang tanong ni Jenny. Naningkit ang mga mata ni Luigi sa tanong ni Jenny. Saka tipid na ngumiti. Mamaya, after kong makausap ang manager ko, pag-uusapan natin kung anong dapat mong gawin. Sige po, sir. Kinakabahang tugon ni Jenny. Dahil sa nangyari, ay cancelled ang photoshoot ni Luigi ngayong araw. Cancelled din ang iba pa niyang fan meet at ilang mga small projects. Maraming fans din kasi ang nagalit, lalong-lalo na kay Jenny. Lintik ka, Luigi. Yung babaeng pinaiimbestigahan mo, siya palang sisira sa karir mo eh. Problemadong sambit ni Harry, saka napabuntong hininga at hindi nito mapigilan ng hindi mapakali. Kasalukuyang nasa garden si Luigi at Harry. Wala siyang kasalanan, Harry. Hindi naman niya hawak ang pag-iisip ng mga fans ko. Tugon ni Luigi habang nakapamulsa at diretso ang tingin sa mga halaman. Wow! Talagang ipinagtatanggol mo pa ang tagaluto mo ha? So paano na? Ang daming na-postpone ng mga projects oh. Kung ano-ano pang sinasabi ng mga fans mo. Maraming nanghihinayang na hindi nila nabili ang brief mo. Pero mas maraming nagalit dahil kesyo may girlfriend ka na raw at live-in pa kayo. Sabay hampas ni Harry sa lamesa na may halong inis at pagkadismaya. Harry,
Hindi ko ugaling magtago o magpaikot ng kwento para lang sumaya ang mga tao. Ang mahalaga, alam ko kung anong totoo. Papaano ang mga fans? Yung reputation mo, Luigi. Hindi mo ba iniisip ang lahat ng to mawawala sa'yo? Tanong ni Harry nang nakataas ang kilay at tila nawawala na ng pasensya. Iniisip ko, Harry. Pero iniisip ko rin na tao ako. Ayoko nang magpanggap na perpekto. Kung may galit sila, pagod na akong i-please ang bawat isa sa kanila. Mas importante sa akin ang hindi masira ang respeto ko sa sarili ko at sa mga taong mahalaga sa buhay ko. Tila bumigat ang hangin sa pagitan nilang dalawa. Ngunit nanatili siyang kalmado habang nakatitig kay Harry. Napatigil naman si Harry sa sinabi ni Luigi. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang kaibigan na hindi natitinag sa opinyon ng iba. Hindi ito ang usual na Luigi na kilala niya, na laging nagpapakabibo para sa fans. Laging sinasakripisyo ang sarili para sa mas malaking audience. Ngunit ngayon, nakikita niya ang isang tao na naglalakas loob tumayo para sa sarili at sa mga mahal niya. Sigurado ka na ba talaga dyan, Luigi? Hindi madali ang desisyon na to. Kapag tuluyan kang iniwan ng fans mo, wala nang balikan. Ito na yung buhay mo. Halata ang pag-aalala sa boses ni Harry habang nakatitig kay Luigi. Alam ko, Harry, at hindi ko sinasabing madali to para sa akin. Pero darating ang araw na kailangan kong piliin kung sino ako sa likod ng lahat ng kasikatan. Kung totoo silang fans, maiintindihan nila. Kung hindi, baka panahon na rin para mag-move on na ako. Hindi lahat ng tao maiintindihan yan, Luigi. Alam mo kung gaano kababaw ang ilang fans. Isang mali lang sa paningin nila tapos ka na. Halos pabulong na tumugon si Luigi habang hawak ang noot nag-iisip ng solusyon. Kung ganyan sila kababaw, Harry, gusto ko bang manatili para sa kanila? Kung susukatin ang halaga ko bilang tao sa isang chismis o maling akala, pues hindi ko na gustong patagalin pa ang ganitong klase ng buhay. Ayoko nang magkunwari. Napabuntong hininga si Harry. Sa loob-loob niya, naiintindihan niya si Luigi. Ngunit bilang manager, alam niyang may mas malalaking bagay sa laro ng showbiz. Alam niyang mahirap ibalik ang nawawalang tiwala ng fans. Pero ramdam din niya ang bigat ng desisyon ni Luigi. Bahala ka, Luigi. Pero tandaan mo, kaibigan mo pa rin ako. Hindi kita iiwan. Pero sana tamang desisyon mo. Nakangiti na ng konti si Harry, bagamat bakas ang pag-aalala. Salamat, Harry. Hindi ko alam kung ano mangyayari pero isa lang ang sigurado ako. Hindi ko pagsisisihan na pinili kong maging totoo. Halos 2 linggo ang naging pahinga ni Luigi. At sa loob ng 2 linggo na yun ay mas nakilala niya si Jenny. Palagi silang magkausap, magkasama at nagkukulitan. Luigi felt alive just for once. Pakiramdam niya, sa harapan ni Jenny ay hindi niya kailangang magpanggap. Sa 2 linggong lumipas, bawat araw na kasama niya si Jenny ay para bang unti-unting bumabalik ang kulay ng kanyang mundo. Hindi niya kailangang magsuot ng maskara o magkunwari sa harapan ng dalaga. Sa bawat tawanan, kwentuhan at asaran nila, nararamdaman niya ang pagiging totoo nito. Ngayon ay magkasama sila sa isang parke. Alam mo, Sir Luigi, hindi ka naman pala masungit. May tinatago ka rin palang kabutihan sa puso mo eh. Sambit ni Jenny. Natawa ng bahagya si Luigi. Mukha lang naman akong masungit eh. Pero cute naman ako, hindi ba? Natawa ng malakas si Jenny bago muling sumeryoso. Alam mo, parang ang bilis ng oras kapag magkasama tayo. Minsan naiisip ko sana pwede bang pahabain ng ganitong mga araw? Tinitigan ni Luigi si Jenny sa mga mata nito. Kung akong tatanungin mo, gusto kong tumigil na lang ang oras sa tuwing magkasama tayo. Kasi, sa'yo lang ako nakaramdam ng ganito. Bahagyang natawa si Jenny ngunit nakaramdam ng kilig. Grabe ka naman. Ano ba yung ganito? Napangiti si Luigi at naisip kung papaanong bibigkasin ang nararamdaman.
Yung pakiramdam na kahit walang perpekto sa buhay, ayos lang kasi nandito ka. Ang cheesy mo naman, Sir Luigi. Pakiramdam ni Jenny na namumula ang pisngin niya ngayon. Pero, thank you. Seryoso. Habang patuloy silang nag-uusap, mas nararamdaman ni Luigi ang halaga ni Jenny sa buhay niya. Hindi lang siyang nagpapasaya sa araw niya. Siyang nagbibigay ng dahilan para magsimulang muli. Nagpatuloy sa paglalakad si Luigi at Jenny habang pinagmamasdan ng mga taong nag-e-enjoy sa paligid. Mga batang naglalaro, magkasintahang naglalakad ng magkahawak kamay, at matatandang mag-asawa na tila walang inaalala sa mundo. Naka-hoodie sila, face mask at sombrero kaya't walang nakakakilala sa kanila. Jenny, pasag ni Luigi sa katahimikan. Kung sakali bang bigyan tayo ng pagkakataon, may babaguhin ka ba? Napatingin si Jenny sa kanya, bahagyang nagtataka. Anong ibig mong sabihin? Yung mga araw na ganito, kung may paraan ba para maging mas madalas tayong magkita o mas maging espesyal, gusto mo ba? Napangiti si Jenny at bahagyang tumingin sa langit na parang nag-iisip. Sa totoo lang, wala akong babaguhin. Kasi Sir Luigi, mas maganda ang bawat sandali kapag natural lang. Parang walang pilit, walang pag-arte. Ngumiti si Luigi, ngunit bakas sa mga mata niyang pag-aalinlangan. Pero paano kung dumating yung araw na hindi na tayo ganito? Baka kasi kapag naghiwalay tayo ng landas, mawala rin tong sayang nararamdaman ko. Huminto si Jenny at humarap sa kanya. Sir Luigi, hindi natin hawak ang bukas, pero hawak natin ang ngayon. Sa halip na isipin ang mawawala, bakit hindi mo nilang sulitin ang meron? Tinitigan siya ni Luigi ng matagal, parang iniisip kung paano niyang babalikan ang sinabi ni Jenny. Bakit parang ikaw ang mas may alam sa buhay kesa sa akin? Biro niya. Pilit itinatago ang emosyon. Napatawa si Jenny. Hinampas ng bahagya ang braso ni Luigi. Hindi, sa totoo lang 'di ba? Kung lagi mong iisipin ang dulo, paano mo naman mai-enjoy ang simula? Napangiti si Luigi at biglang humakbang ng isang hakbang palapit kay Jenny. Kung ganun, pwede bang magsimula tayo ng bago? Halata ang gulat sa mukha ni Jenny. Ngunit kasabay noon ay ang unti-unting pamumula ng pisngi. Ano ba yung sinasabi mo, Sir Luigi? Ngumiti ng malapad si Luigi. Wag mo na akong tawaging Sir. Luigi na lang. At ang sinasabi ko, baka pwedeng sa susunod, hindi na lang tayo magkaibigan. Napatulala si Jenny saglit bago napayuko. Pilit na itinatago ang kilig. Ang lakas ng loob mo ah. Pwede ko bang malaman kung may chance? Tanong ni Luigi. Halata sa boses niyang kaba. Hindi agad sumagot si Jenny. Ngunit tinignan niya si Luigi ng diretsyo sa mata. Ang ngiti sa labi nito'y puno ng pag-asa. Siguro, malalaman natin. Pero sa ngayon, let's enjoy today, okay? Tumango si Luigi. Masayang tinanggap ang sagot ni Jenny. Habang si Jenny naman, wala nang mapaglagyan ng kilig na nararamdaman niya. Pag-uwi nila sa bahay ay nagpahinga na kagad si Jenny. Pero hindi siya makatulog dahil kinikilig pa rin siya sa mga sinabi ni Luigi. Kinabukasan, maaga siyang gumising para magluto ng breakfast ni Luigi. Pero nagulat siya sa sinabi ni Manang Pasing. Ang aga mong magluto ah? Tanong ni Manang Pasing. Para po pagising ni Sir Luigi, nakahanda ng lahat. Hindi mo ba alam? Maagang umalis si Sir. Meron yata siyang meeting ngayon. Nagulat si Jenny sa narinig. Ha? Umalis na siya? Tanong niya. Bahagyang tinanggal ang mga kamay na abala sa paghahanda ng almusal. Oo, at mukhang matagal pa ang meeting niya. Sagot ni Manang Pasing. Baka mamaya pa siyang makauwi. Napalunok si Jenny. Hindi inaasahan ni Jenny na aalis si Luigi ng maaga.
May kung anong bagay na hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Parang may hindi pagkakasunduan. Ngunit alam naman niyang wala namang mali sa ginawa ni Luigi. Marahil ay abala lamang ito sa trabaho. Habang abala siya sa pag-aayos ng almusal, hindi maiwasan ni Jenny na mag-isip ng kung ano-anong posibleng dahilan kung bakit hindi siya naabisuhan ni Luigi. Sana hindi siya umiiwas sa akin o baka naman may dahilan lang talaga. Bulong ni Jenny sa sarili na hindi maitago ang pagkakabado sa mga iniisip. Tinutok niya ang pansin sa mga itlog at tusino na niluluto. Subalit sa bawat hudyat ng oras, pakiramdam niya'y may bagay na nawawala. Nanatili siyang nag-aalala hanggang matapos ang almusal. Wala siyang magawa kundi hintayin ang pagbabalik ni Luigi at sana magkaroon ng pagkakataon na makausap siya ng maayos. Pagdating ng hapon, pagkatapos ng ilang oras na wala pang balita, nagdesisyon si Jenny na mag-send ng mensahe kay Luigi. Hi Sir Luigi, baka may time ka mamaya. Gusto ko lang sanang makausap ka. Naghintay si Jenny ng ilang minuto ngunit hindi pa rin siya nakatanggap ng reply. Dahang-dahang nag-umpisa siyang mag-isip kung may problema ba sila o kung may hindi pagkakaintindihan sa huling usapan nila sa parke. Nang magring ang cellphone niya, dali-dali siyang sumagot. Hi Jenny, sorry hindi kita na-inform agad. Hindi ko rin inaasahan na magiging matagal ang meeting ko eh. Kamusta ka? Bakas sa boses ni Luigi ang pagod. Okay lang po sir, nagluto pa naman ako ng breakfast for us kanina. Salamat Jenny, pasensya ka na talaga ha. Don't worry, uuwi rin ako mamayang gabi. Napangiti si Jenny. Hindi na siya makapaghintay na makita si Luigi at makausap siya ng masinsinan. O sige pag uwi mo, gusto ko sana mag-usap tayo ng personal para mas malinaw. Okay, mag-uusap tayo mamaya. I missed you. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jenny. Miss na rin kita. Wala sa sarili niyang tugon. Nanlaki bigla ang mga mata niya dahil sa gulat. Hindi niya inaasahan ang magiging tugon niya. Nang ibaba ni Luigi ang tawag, tumagilid si Jenny at agad nagsimula ng malakas na tili. Ang puso niya'y mabilis na tumibok at parang hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi ni Luigi. Bigla, nagulat si Manang Pasing mula sa kanyang pag-iisa sa kusina at nagtaka sa nangyayari. Ay Jenny, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Manang Pasing. Ang mga matay malaki sa pagkalito. Hindi sanay si Manang Pasing sa ganitong eksena, kaya't napansin agad niyang may kakaibang nangyayari kay Jenny. Agad namang pinigilan ni Jenny ang sarili at nagpanggap na walang nangyari. Nagmamadali siyang umisip kung anong pwede niyang sabihin na hindi magdududa si Manang Pasing. Wala po Manang Pasing, nanalo lang po ako sa raffle. Sagot ni Jenny. Ang boses niya ay medyo mataas at puno ng excitement upang hindi mapansin ang kaba na kanyang nararamdaman. Nanatili si Manang Pasing sa pinto ng kusina. Tinititigan ng dalaga na may halong pagkabahala. Raffle ha? Ang saya naman. Anong napanalunan mo? Parang isang mabilis na suntok sa tiyan. Naalala ni Jenny na wala nga siyang napanalunang raffle. Isang instant na pagkukunwari lang ang kanyang ginawa upang takpan ang tunay na dahilan ng kanyang kasiyahan. Isang malaking voucher po para sa grocery. Kaya po ako natutuwa. Sagot ni Jenny. Mas pinili niyang magtuloy-tuloy sa kwento. Kahit na ang mga mata ni Manang Pasing hindi pa rin mapakali. Ang swerte mo naman. Sigurado ako malaking tulong yan. Sagot ni Manang Pasing habang bumabaling sa paglilinis sa sala. Huminga naman si Jenny ng malalim. Hindi niya maiwasang magtago ng ngiti. Hindi na niya kayang itago pa ang nararamdaman. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon para ibahagi ang lahat kay Manang Pasing. At masaya lang siya sa sarili niyang lihim na tagumpay. Kinagabihan, habang si Jenny ay nag-aantay ng tawag mula kay Luigi, muling nagring ang kanyang cellphone. Iniisip niyang si Luigi yon kaya't mabilis niyang sinagot ang tawag. Excited na nang tanong kung pauwi na ba siya. Hello Luigi, pauwi ka na ba? Hinihintay kita.
Masayang bungan ni Jenny, ang puso'y naglalagablab sa pananabik. Ngunit sa kabilang linya, isang matamis na ngisi ang narinig bago sumagot ang isang pamilyar na boses. Ngunit hindi ang kay Luigi. So, kayo nga ni Luigi magkasama sa isang bahay? Tanong ng isang babae. Ang tono ng boses ay puno ng pagdududa at galit. Biglang kumabog ang puso ni Jenny. Tinignan niya ang screen ng kanyang cellphone. Nag-aalangan kung tama ang nakita niyang number. Hindi ito nakaregister sa kanyang contacts. Sino to? Tanong ni Jenny. Ang boses ay nanginginig ng konti. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata dahil sa pagkagulat. Ako ang number 1 fan ni Luigi. Sagot ng babae. Ang boses niya ay puno ng matinding galit. Ngayon na alam ko ng totoo, hindi na ako maniniwala sa ilalabas na explanation ng management ni Luigi. Isa kang malanding babae. Inakit mo sigurong idolo namin si Luigi, ano? Napalunok si Jenny. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Para bang isang matalim na tinik ang tumusok sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jenny. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng kalituhan. Hindi niya maintindihan kung papaanong nauugnay ang tawag na ito kay Luigi at kung anong klaseng paninira ang ipinupukol sa kanya ng estrangherang babae. Wala kang karapatan, Jenny. I'm warning you. Galit na sagot ng babae. Wala akong pakialam kung anong relasyon meron kayo. Pero wag mong gagawing biro ang puso ni Luigi. Layuan mo na siya. Kinabig ni Jenny ang cellphone at itinagilid ang ulo. Sinusubukang intindihin ang lahat ng naririnig. Pakinggan mo ko, sagot ni Jenny ng may determinasyon. Hindi ko alam kung anong pinagsasasabi mo. Pero hindi ko kailanman ipinilit ang sarili ko kay Luigi. Hindi ko rin siya ginugulo. Hindi siya makapaniwala na may ibang taong nag-iisip ng ganito tungkol sa kanya. Ang bawat salitang iniiwasan niyang marinig ay nagiging realidad sa kanya ngayon. Sa akin lang si Luigi. Hindi mo siya makukuha sa akin. Nanatiling nakatayo si Jenny. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok sa kanyang dibdib. Alam mo bang alam ko kung nasan si Luigi ngayon? Ang tinig sa kabilang linya ay nangaasar. May halong kasamaan. Ang isipan ni Jenny ay nagkakagulo. Hindi niya maisip kung anong susunod na gagawin. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Ang babae sa kabilang linya ay tumawa ng malamig. Nakikita ko siya ngayon at kayang-kaya ko siyang lapitan at ipadukot. Nagulat si Jenny. Parang naubos ang dugo sa kanyang mukha. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa telepono. Hindi. Huwag mong gagawin yan. Pakikiusap niya at desperadong protektahan ang tanging taong pinakamahalaga sa kanya. Lalong tumindi ang banta. Magpakita ka sa akin kung ayaw mong si Luigi ang mapahamak. Isang malamig na kilig ang dumaloy sa katawan ni Jenny. Ang bigat ng banta ay parang isang pader sa kanyang dibdib. Nahihirapan siyang huminga. Naiisip niya si Luigi mag-isa. Walang kalaban-laban. Hindi siya pwedeng mawalan ng pagkakataon na iligtas to. Sige, saan? Nasaan ka? Tanong niya. Wala siyang ibang pagpipilian. Kung ang pagpapakita sa kanya ang tanging paraan para maprotektahan si Luigi, ay gagawin niya ito. Ipapasundo kita sa tauhan ko. Hintayin mo sila. At tumigil na ang linya. Bumagsak si Jenny sa pinakamalapit na upuan. Ang katawan ay nanginginig habang ang takot ay dahang-dahang sumasakop sa kanya. Hindi niya alam kung sinong kalaban, pero isang bagay lang ang sigurado. Nagmamadali na ang oras at wala siyang kaalaman kung anong mga kalupitan ang naghihintay sa kanya. Lumipas ang ilang minuto. Ang takot at kaba ay patuloy na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak niya ang cellphone niya upang tawagan si Luigi. Ngunit naisip niyang hindi ito makakatulong. Ang tanging paraan na lang ay sundin ang utos ng babae sa kabilang linya. Nang marinig niya ang kalabit ng isang sasakyan sa labas, hindi na niya pinansin ang naririnig na ingay.
Tumayo siya at lumapit sa bintana. Hindi makapaniwala ng isang simpleng tawag ay magdudulot ng ganitong takot sa kanyang buhay. May mga tunog ng yabag mula sa ibaba ng hagdan at bago pa siya makapag-isip ng kahit na ano, tumunog ang pinto. Jenny! Isang boses ng lalaki na malalim at hindi niya kilala. Ang puso ni Jenny ay bumangon sa kanyang lalamunan. Bumukas ang pinto at may dalawang lalaki na pumasok sa kwarto. Ang isang lalaki ay matangkad at may suot na itim na jacket, habang ang isa naman ay may matalim na mata at may hawak na isang maliit na itim na bag. Oh, wait! Ang sinabi ni Jenny. Ang boses ay nanginginig. Saan niyo ako dadalhin? Anong gagawin niyo sa akin? Walang sagot mula sa dalawang lalaki. At sa halip ay kinuha nila ang kanyang kamay at pinilit siyang tumungo sa pintuan. Kasunod nito ay tinakpan ng isang lalaki ang kanyang ilong ng isang puting panyo at tuluyan siyang nawalan ng malay. Nagising si Jenny sa isang sofa at nagulat siya sa kanyang nakita. Puno ng mga makukulay na ilaw, mga bulaklak na parang may okasyon. Makikita sa paligid ang mga palamutit disenyo na parang may espesyal na pagdiriwang. Habang naroroon ang mga tao na nakaupo na pamilyar din sa kanya. Ngunit ang pinakamalaki niyang sorpresa ay ang sarili niyang itsura. Nakagown siya at parang hindi itong lugar na inaasahan niyang pupuntahan. Nasaan ako? Tanong niya sa sarili. Ang mga matay naguguluhan habang tinatanaw ang paligid. Bago pa siya makapag-isip ng mas marami pang tanong, narinig niyang nagbukas ang isang malaking pinto sa malayo. Sa likod nito, naglakad ang nanay niya at ang nakababata niyang kapatid na si Lenny. Pareho silang naglalakad palapit sa kanya't nakangiti. Nay? Lenny? Mahina niyang tanong at naguguluhan. Kasunod nito ang pagtugtog ng isang banda sa kanyang likuran at nang tignan niya kung sino ang mga yon, ay nagulat siya sa nakita. It was Luigi, kasama ang grupo nitong The Gemstone. Natigilan si Jenny. Parang tumigil ang oras habang tinititigan niya si Luigi at ang bandang nitong The Gemstone. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Lahat ay parang isang panaginip. Ang mga dekorasyon at musika at ang presensya ng mga mahal niya sa buhay. Happy birthday, ate! Sigaw ni Lenny, sabay yakap sa kanya. Nay, Lenny! Ano to? Bakit? Bakit ganito? Tanong ni Jenny. Naguguluhan pa rin ngunit hindi maikubli ang munting ngiti na nabuo sa kanyang labi. Lumapit ang nanay niya. Hinaplos ang kanyang pisngi. Anak, matagal ka nang nagtatrabaho at laging inuuna ang iba. Ngayon naman, oras na para ipakita namin kung gaano ka naming kamahal. Bago pa siya makasagot, lumapit si Luigi. Hawak ang mikropono. Jenny, alam kong hindi mo inaasahan to. Pero gusto lang naming ipaalala sa iyo na espesyal ka. At ang araw na ito ay para sa iyo. Napangiti si Jenny, ngunit nanatili ang bahagyang pagkagulat sa kanyang mukha. Paano niyo na plano to? Hindi ko man lang naramdaman. Tumawa si Luigi. Tinawagan ko sila para makilala ko rin sila. At saka magaling kaming magtago ng sikreto eh. Lalo na si Lenny. Siya ang mastermind ng lahat ng to. Siya rin ang tumawag at nagpanggap na masamang fan ko. Siya yung tumawag sa'yo kanina. Nagulat si Jenny. Hindi pala totoo yun? Ngumiti si Lenny ng buong pagkatamis-tamis. Hindi ate, acting lang yun. Lahat kami gusto lang makita kang masaya. Habang tumutugtog ang banda ng isang paborito niyang kanta, napansin ni Jenny ang mga kaibigan at iba pang mahal sa buhay na naglalabasan mula sa iba't ibang bahagi ng lugar. Lahat sila ay may daladalang regalo o pagkain. Tumulo ang luha ni Jenny, ngunit ngayon ay hindi dahil sa takot o kalungkutan, kung hindi dahil sa tuwa. Salamat sa inyong lahat. Mahina niyang sambit. Hindi ko naman inaasahan to. Lumapit si Luigi at iniabot ang isang maliit na kahon. Ito ang regalo ko sa iyo, Jenny.
Binuksan niya ito at natagpuan ang isang kwintas na hugis gemstone. Napatingin siya kay Luigi. Nagulat siya sa kanyang thoughtful gesture. Para lagi mong maaalala na, ikaw ang pinakamaliwanag na bituin sa buhay ko, sabi ni Luigi sabay ngiti. Sa pagkakataong yon, naramdaman ni Jenny na hindi lamang to simpleng selebrasyon. Isa itong paalala na mahalaga siya at hindi niya kailangang harapin ang mundo ng nag-iisa. Tumugtog muli ang banda at lumapit ang mga kaibigan niya para yayain siyang sumayaw. Tumawa si Jenny habang hinila siya ni Luigi patungo sa dance floor. Okay lang ba sa'yo na makipagsayaw sa birthday girl? Tanong ni Luigi. Medyo nagbibiro. Napatawa si Jenny. Kung ikaw ang partner, paano naman ako tatanggi? Habang sumasayaw sila sa ilalim ng mga makukulay na ilaw, napansin ni Jenny na lahat ng tao sa paligid niya ay nakangiti. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, naramdaman niya ang ganap na kasiyahan. Si Luigi na kanina'y masayahin at palabiro, ngayon ay seryosong nakatingin sa kanya. Alam mo ba kung bakit kita sinurpresa? Tanong ni Luigi. Ang boses ay mas mababa ngunit puno ng damdamin. Nagulat si Jenny ngunit sinubukang magbiro. Bakit nga ba, Luigi? Dahil ba gusto mo lang akong paikutin sa dance floor? Ngunit hindi ngumiti si Luigi. Sa halip ay tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Jenny. Hindi, Jenny. Para formal na kitang tanungin. Napahinto si Jenny sa sinabi nito. Sa pagkakataong yon, parang tumigil ang oras. Ang banda na kanina'y tumutugtog ng malambing na musika ay huminto. Lahat ng matay nakatuon sa kanila, ngunit hindi yun napansin ni Jenny. Tanging si Luigi lamang ang nasa isip niya. Kinuha ni Luigi ang kanyang mga kamay at bahagyang lumuhod. Jenny, anya, ang boses ay puno ng emosyon. Will you be my girlfriend? Nanlaki ang mga mata ni Jenny. Parang tumigil ang kanyang puso sa sobrang gulat. Tumingin siya sa paligid at nakita ang mga ngiti at masasayang pagmamasid ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Sa kabila ng kaba, naramdaman niyang ito ang tamang sagot. Tumango siya, halos hindi makapagsalita. Yes, sagot niya. Ang mga matay nagniningning sa kasiyahan. Biglang sumabog ang palakpakan mula sa mga tao at tumayo si Luigi. Niyakap siya ng mahigpit, ngunit hindi doon natapos ang sorpresa ni Luigi. By the way, sabi niya, nakangiti ngunit may kakaibang kislap sa mata. Kinuha niyang mikropono at humarap sa lahat. Naka-live tayo sa social media. Napamulagat si Jenny. Ha? Tanong niya. Natatawa ngunit halatang gulat. Guys, nakamay na ang puso ko. Sigaw ni Luigi, puno ng kasiyahan habang hinahawakan ang kamay ni Jenny. Nagtawanan at napalingon siya kay Luigi. Ang mukha ay halo ng gulat, saya at konting kaba. Naka-live tayo? Bulong niya. Bahagyang namumulang pisngi habang tinitignan ng mga nakatutok na tao sa paligid. Tumawa si Luigi. Hawak pa rin ang kanyang kamay. Oo, pero huwag ka mag-alala, Jenny. Gusto ko lang ipakita sa lahat kung gaano kitang kamahal. Si Jenny, bagamat medyo nahihiya ay hindi na napigilan ng sariling ngumiti. Naramdaman niya ang kasiyahan at pagmamahal na hindi niya kailanman inakala. Hinawakan ni Luigi ang magkabilang kamay ni Jenny at tumitig sa mga mata niya. Jenny, gusto kong malaman ng lahat kung gaano kitang pinapahalagahan. Ayoko nang itago ang nararamdaman ko. Gusto kong ipakita sa mundo na ikaw ang taong mahalaga sa akin. Napalunok si Jenny. Muling tumingin sa paligid. Lahat ng tao ay nakangiti at sumusuporta. Wala siyang dahilan para magduda. Tumango siya at ngumiti. Salamat. Salamat, Luigi. Hindi ko inaakalang magiging ganito kasayang araw na ito. Sagot niya. Ang boses ay puno ng sinseridad. Ngumiti si Luigi at muling kinuhang mikropono. So, ayun na guys.
Finally, girlfriend ko na si Jenny! Sigaw niya, dahilan para muling magpalakpakan ng lahat. Cheers para sa bagong couple! Sigaw ng banda sabay patugtog ng masayang kanta. Sa kabila ng ingay at saya, naramdaman ni Jenny ang init ng pagmamahal ni Luigi. Sa gabing yun, hindi lang siya nakatanggap ng isang hindi malilimutang sorpresa, ngunit pati na rin ang bagong simula sa piling ng taong mahal niya. Wakas!